ang bawat isa sa amin, O God, sa iyong piling, O Diyos. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, marami pong salamat, Lord, na minsan pa, Lord God, dinala mo ang aming mga buhay. Dinala mo ang bawat isa sa amin, O God, upang magkatipon. At sa araw na ito, Lord, ilaan namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga buhay. Buong pagkatao, Lord God, na kami ngayon, O Diyos, ay iyong turuan. Kaya, Panginoon, nagpapakumbaba kami sa iyong paanan. Bawat isa sa amin, O God, maging ang iyong lingkod, ay humihingi sa iyo ng kapatawaran sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa aming mga kalapisan, at sa lahat ng aming nagawang hindi ayon sa iyong kalooban. Panginoon, marami pong salamat. Inaangkin po namin, O Diyos, na sa umagang ito, O God, tunay nga po, O Diyos, na sa iyong salita na aming pagsasalu-saluhan, Panginoon, kami ay matututo, ang aming puso ay iyong bubuksan, Panginoon, ang aming isipan ay lilinawin mo po, Panginoon, upang, Lord God, maalayang ka namin ng the best na pag-ibig at pagmamahal. Lord God, maraming salamat. Inaangkin na po namin, O Diyos, na simula sa umpisa hanggang sa matapos, Panginoon, ang gawaing ito, God, ikaw ang kasama namin, Panginoon. Ang iyong banal na Espiritu ang nasa aming kalagitnaan. Ang banal na Espiritu ang patuloy nakikilos at siya pong magtuturo sa umagang ito, God. Lord, gamitin mo lamang akong instrumento, Panginoon, at ikaw ang madakila, ikaw ang mataas. Mangyari ang iyong dakilang kalooban, Lord God, sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Good morning po. At nga pong sabihin, Panginoon, good morning po. Banal na Espiritu, good morning po. Yan, amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. At ngayon po ay Pebrero pa din. Pebrero pa din. At tayo po ay, ang atin pong tema sa buong taon ay revival. Revival. Panibagong sigla, panibagong lakas, panibago. May panibago. Kasigasigan, maalab na pag-ibig sa Diyos. Dahil ngayon po ay, ang ating tema ay revival. A call to passionate love. Na ibig sabihin po, ano po ang ibig sabihin nitong revival, a call to passionate love? Ibig sabihin po nito, kapag tayo ay umiibig, ang aspeto ng pag-ibig sa ating mga buhay ay buong pagkatao. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Mateo? Mateo 22, verse 37, ang sinasabi po doon ay, ibigin ninyo ako ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Na ibig sabihin po nito ay buong buo, walang labis, walang kulang, walang natitira. Buong buo. Ang isa pong buong piraso ng apple ay buong buo kung ito'y wala pang nababawas. Amen? So, yun po ang hinihingi ng Diyos sa atin, buong pusong pag-ibig, pagmamahal. So, ngayon po ay tunghayan po natin ang ilang mahahalagang bagay. Ito po ay mga basic na. Mga basic, ibig sabihin, ito'y mga hindi na bago sa ating pandinig. Pero bakit kinakailangang ulit-ulitin? Dahil ang nais po ng Panginoon sa panahong ito na malapit na ang kanyang muling pagbabalik, kailangan po maialay na natin sa kanya ang the best. Maialay na natin, maibigay na natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso, isip at kaluluwa, buong buo sa kanya. Atin po ngayon tingnan, ang ating pong pag-uusap-usapan dito ay ilan bagay? 5 bagay. Makikita po natin ito sa aklat po ng Juan 21. Atin pong tunghayan, sama-sama po natin. Pwede po bang itaas natin ang ating mga Bible? I-turn po natin ang ating mga Bible sa chapter 21 ng aklat po ng Juan. So, atin hong basahin. Ito naman po ay hindi napakahaba. Basahin po natin. Sabi ho dito, ang ikatlong pagpapakita ni Jesus. Pagkatapos nito,
Muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga Cana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang nangisda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nakilala. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," sagot nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilahin nila, ito ay hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoon iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakahubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Dumating sa pangpang ang kasama niyang mga alagad. Sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pangpang, mga 90 metro lamang. Pagkaahon nila sa pangpang, nakakita sila roon ng isdang inihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at inila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat ang nahuli nila. Hindi nasira ang lambat kahit ganoon karami ang mga isda. Sa verse 12, "Hali kayo at mag-agahan kayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit sa Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Ganoon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Pagkakain nila, itinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibog mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam niyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," sabi ni Jesus. "Alagaan mo ang aking mga tupa." Verse 17, pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng mahal mo ba ako? At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto." Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung papaano mamamatay si Pedro at kung gaano siya luluwalhatiin ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila'y naghahapunan at nagtanong, "Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?" Nang makita siya ni Pedro, tinanong nito si Jesus, "Panginoon, paano po naman ang taong ito?" Sa verse 22, sumagot si Jesus, "Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin."
Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya ang balitang ito, hindi mamamatay ang alagad na ito, ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo siya. Yan, hanggang doon na lang po. Praise the Lord. At dito po sa ating binasa, may 5 bagay, 5 C's. Ito po ay mga necessary things to consider in a call to passionate love. 5 bagay, necessary. Ano pong ibig sabihin? Importante. To consider. I-considera. Isipin po natin para sa passionate love. Ang passionate love po ay marubdob, malalim, masidhing pagmamahal. So ano po ang unang-unang kinakailangan po natin? Number 1 po, kailangan po ay tayo medyo madali. Connection. Sa verse 21 po, sa chapter 21 po, ang sabi po dito sa chapter 21, pagkatapos nito, ito po ay yung instance o isang insidente na pagkatapos na mabuhay na muli ang ating Panginoong Kristo. So sabi po ni Pastor Joey, bibilisan ko na at hindi mabagal. So dito po ay ang number 1 na kailangan po natin para tayo ay magkaroon ng passionate love for God ay ang ating connection. Dito po ay makikita natin na sabi po doon, magdamag silang ng huli ng isda. Ngunit wala silang nahuli. Sa verse 4, sabi po doon na mag-uumaga na tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya'y hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, mayroon ba kayong huli? Sabi po doon, sabi po ng mga alagad, wala po. Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo. So tumalima po at sumunod ang mga alagad. Ano po ang ibig sabihin nito? Mga kapatid, para po tayo ay magkaroon ng malalim na connection sa Panginoon. Una po, yun pong atin pong pagtalima. Yun pong pag-acknowledge natin sa Kanya. Sabi dito, hindi nila nakilala ang Panginoon. Tayo minsan hindi natin kilala ang Panginoon. Tayo minsan nakakalungkot na ang ating iniisip ay mga problema. Hindi natin kilala ang Panginoon na kayang gawin ang anumang bagay sa ating mga buhay. Ano po? Kakalungkot ho minsang isipin. Minsan tayo, basta nalaman nagpapasya, hindi natin kinikilala, hindi natin na-acknowledge na ang banal na Espiritu'y katabi natin, kausap natin, kasama natin. Dapat po nakikilala natin ang ating Panginoon at noong pong ang mga alagad ay tumalima sa sinabi nila, magdamag silang walang huli. Pero sinabi, ihulog ninyo ang inyong lambat sa gawing kanan. Anong ginawa nila? Sumunod sila. Sumunod sila at doon po ay nagkaroon sila ng connection sa ating Panginoon. So dito po ay matututunan natin na our acknowledgement of God's presence and our obedience to His commands deepens and tightens our connection to Him. So, ang atin pong connection sa Panginoon ay lalalim, tatatag, magiging matibay kung tayo ay ina-acknowledge lagi natin ang ating Panginoon, lagi natin siyang pinapahalagahan, inaalaala, iniimbitahan, laging inaalaya ng pagsamba. Kahit ba tayo late na dumating dito? Ito ba ay reason para hindi na tayo sumamba? No. Anytime, anywhere, kahit saan tayo naroon, dapat tayo sumamba sa Panginoon. Magkaroon tayo. Dapat madali tayong nakakakonect sa ating Panginoon. Ikaw man ay late, ikaw man ay pagod, dapat madali tayong nakakakonect sa Panginoon.
Just know Him. Just acknowledge Him and obey His commands. Amen. Amen. So number 2 na po tayo, para daw po mabilis, ay number 2, ang nakita ko po dito ay communication. At sa verse 12 to 13, kung makikita po natin dito, sabi ho dito ng Panginoon sa verse 12, hali kayo at mag-aagahan kayo. Mag-aagahan kayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay hindi nangahas nagtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Communication, napakahalaga po ng komunikasyon. Alam niyo po ba ang mag-asawa, kung walang komunikasyon between sa dalawang tao, between two people or other people, ay wala po tayong magiging maayos na relasyon. So dito po ay nakita ko na, we need to have a regular communication to God through prayer and word of God. Alam niyo po bang ang komunikasyon po ng Panginoon sa atin ay laging nadiyan through His word. Dito po ang sabi, hindi man sila umiimik, ang sabi ng Panginoon, hali kayo, mag-umagahan kayo. Ay sa ating mga buhay, anong sinasabi ng Panginoon tuwing umaga? Anak, sambahin mo naman ako. Anak, basahin mo naman ang salita ko. Nag-aanyala lagi, may komunikasyon lagi ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita. Dapat tayo may komunikasyon sa Kanya sa pamamagitan ng prayer and worship. Ano po? Yun ang nagbibigay ng malalim na komunikasyon sa Kanya. And ito po, lack of communication breaks our relationship to someone. Kung wala tayong komunikasyon, mapuputol. Natatandaan ko po nung ako'y kabataan pa, ay pag nasa abroad, kuya ko nasa abroad, ay ang komunikasyon namin ng kuya ay through letters. At kapag walang letter, ay di walang komunikasyon, hindi mo na alam kung ano nangyari sa kanya. Yung mga voice tape, di po ba? So yun po ang komunikasyon. Napakahalaga ng komunikasyon. Para po natin maibigay ang ating pag-ibig sa Diyos, may malinaw na komunikasyon. Klaro, nagkakaintindihan. Ang dalawang tao, magkasama, ano ang sinasabi doon sa aklat ho ba ng, nalimutan ko kung ano. Ang sabi ho, hindi pwedeng magkasama ang dalawa. Ang dalawa kung hindi po, sila ay nagkakaunawaan. Tayo daw naman po, sabi po ng Panginoon, hindi ang Panginoon gagawa ng anong bagay na hindi ipinapahayag sa atin. Amen po ba? So napakahalaga po ng komunikasyon. Alam ng Diyos ang gusto niya sa atin, pero tayo dapat nalalaman natin ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Dapat alam natin. Hindi one-sided ang communication. Dapat ay parehong may komunikasyon. Amen po ba? Amen. Pwede po bang palakpakan natin ng Lord? Amen. So yan po at number 3 na po tayo. Number 3, consistency. Sa verse 15 po to 17, kukwento ko na lang po. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako? So ang Panginoon po dito sa verse 15 to 17 ay ilang beses nagtanong kay Pedro? 3 beses. Kinakailangan ni Pedro na sumagot ng 3 ding beses, pero sa 3, nagtatampo na agad si Pedro. Sabi ni Pedro, Panginoon, alam naman ninyong mahal na mahal ko kayo. No, minsan pag medyo ang ating anak ay makulit, tayo ay naiinis na. Ano ho ang number 3 kailangan natin? Number 3 po ay consistency. Na dapat po tayo, sabi ho, isang bagay na natutunan ko dito, our consistent demonstration of our love for God through prayer, word of God, and service, our obedience to Him, develops our results to growing intimacy with God. Lalalim po.
Lalalim tayo, lalago tayo kung tayo ay consistent. Ano ang sinasabi ng John 15 verse 7? Kung mananatili kayo sa akin at mananatili ang aking salita sa inyo. Kung mananatili kayo sa akin at ang salita ko'y mananatili sa inyo, mayroon hong promise, hilingin ninyo ang bawat inyong maibigan. So tayo po ba'y mamumroblema sa anumang bagay? Kung tayo pala'y nananatili sa Panginoon, kung nananatili pala ang kanyang salita sa atin, pwede nating hilingin ang kahit na anong bagay. Lord, turuan mo naman ako. Ako'y hiyang-hiyang magsalita. Lord, turuan mo naman ako. Bakit ga ako'y pag natayo sa unahan, nalilimutan ko ng sasabihin ko? Ako'y hiyang-hiya sa aking mga kapitbahay. Kapag ang pag-uusapan ay Bible, ako'y nahihiya na. So alam niyo po, manatili tayo. Consistent tayo sa Panginoon. Hindi man tayo ginagamit pa ng Panginoon, araw-araw na nagbabasa ng Bible. Kaya nga po yan ang sinabi sa aklat ng Josue na atin pong i-meditate day and night ang salita ng Diyos dahil kailangan ang consistency. Ngayon po, na malapit na ang pagdating ng Panginoon, dapat ba tayong magkaroon pa ng time para tayo manghina? Dapat po consistent. Tuloy-tuloy. Walang patid. Sabi nga, pray without ceasing. Consistent prayer. At kinakailangan po na tayo ay talagang hindi po natin nalilimutan. Sabi nga ho ng aklat ng Pilipos, tinitiyak ko sa inyo, ang mabubuting bagay na inumpisahan ko sa inyo ay lulubusin ko. Lulubusin ko hanggang sa aking muling pagbabalik. Ibig sabihin po, ang bawat bagay na inumpisahan sa atin ng Panginoon, Kanyang tatapusin. Pero dapat tayo, tinatapos din naman natin ang ipinagagawa ng Panginoon. Alam niyo po ba na tayo ay tinawag ng ating Panginoon? Pinili niya tayo, dapat tuloy-tuloy na ginagawa natin ang anumang Kanyang ipinagagawa. So malapit na po tayong magtapos, kailangan ko pong abilisan na. Sabi po dito ay, ang number 4 po ay Christ-likeness at ang number 5 ay commitment. Christ-likeness. Napaka-importante po na sinasabi ng Panginoon sa atin, ibigin mo ako ng buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Dapat po, mayroon tayong karakter na katulad ng sa ating Panginoon. Ano po ang sinasabi dito? Maliwanag nating binasa ang kwento. Ang sabi po dito ni Pedro, lumingon si Pedro at nakita niyang sumusunod ang alagad. Ano po ang sabi dito ni Pedro? Panginoon, sabi ho dito, Panginoon, paano po naman ang taong ito? Ito ho, ang itinuturo po sa atin ng Panginoon. Mayroon tayong agreement, kasunduan. Tayo ay tinawag, bawat isa sa atin ay tinawag ng Diyos. Huwag na po nating intindihin kung ano ang ipinagagawa ng Panginoon sa Kanya. Kung ano ang plano ng Diyos sa Kanya, kung ano ang plano sa iyo, ang nararapat po, manatili tayo with Christ-like attitude and behavior. Sabi ho doon, dito po sa aklat po ng unang Korinto, sabi ho dito, ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas, ni hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Ibig sabihin po, ano ang mga ugali ng Panginoon na dapat nating gayanin? Siya'y mapagpakumbaba. Siya'y hindi mapagtanim. Siya po'y may mabuting puso. Kinakailangan po sa ating mga buhay, maiialay natin ang ating buong pagkatao, both horizontal and vertical, ay dapat po ay maayos. Pwede po ba nating sabihin na iniibig natin ang Diyos pero ang ating kapwa ay hindi natin iniibig? Ibig sabihin po noon, kaya sinamarize ng Lord ang kautusan sa dalawa lamang. Ibig sabihin, magkasama iyon. At para po natin maipakita sa Diyos ang ating tunay, wagas, marubdob na pag-ibig, kailangan iniibig din natin ang ating kapwa. Talikuran natin ang ating mga sarili. Kalimutan natin ang ating mga sarili. Huwag nating masyadong pahalaga ng ating mga sarili. Ang pahalaga natin ay ang ating kapwa. Amen po ba? Christ-likeness ang Panginoon
Inibig niya tayo ng gayon na lamang. At ang number 5 po, commitment. Kailangan po, sabi ho doon, ano sa iyo, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin ng Panginoon, huwag mo nang intindihin ang iyong kapwa, basta sumunod ka sa akin. So ang dapat po tayo, naroon, committed tayo to love God, to serve God, to obey God. Na dapat po tayo, ang commitment talaga natin ay para sa Panginoon, hindi sa tao. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para lamang ang atin pong bigyan ng commitment ay ang ating mga trabaho, ang ating mga sarili. Ang commitment dapat natin ay nasa ating Panginoon. No matter what. Pwede naman po iyan na ikaw ay nagtatrabaho, may commitment ka sa Lord. Mayroon kang ipinangako sa Diyos. May sinasabi kang, Panginoon, ako'y susunod pa rin sa iyo. Bagamat ako'y nagtatrabaho, bagamat akong lahat sa aming bahay, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Susunod pa rin ako sa iyo. Gagawin ko pa rin ang mga ipinagagawa mo sa akin. Alam niyo po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, sabi ho dito sa Deuteronomy, dito po tayo magtatapos, sabi ho dito, pakinggan mo, Deuteronomy 6, verse 4 to 8, sabi ho dito, pakinggan mo Israel, si Yahweh na ating Diyos ang tanging, ng ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong lakas. Ang mga utos niya'y itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Ano po ang nais ng Diyos sa atin bilang konklusyon? Ang buong buhay natin, ang buong pagkatao natin, ilaan natin para ibigin ang Diyos. Buong puso. Ang ating isipan ay kasama. Ang ating kaluluwa ay kasama sa pag-ibig sa Kanya. Ang ating lakas, ang ating katawan, kasama buong buhay natin, iniibig siya. At sa gayon, magkakaroon tayo ng marubdob na pag-ibig, pagmamahal sa Kanya. So tayo po, mga kapatid, ito po ay hindi na bago sa ating mga pandinig. Ito po ang ninanais sa atin ng ating Panginoon. Inyo pong basahin ang John 21. Inyo po itong bulay-bulayin. Napakalalim po ng sinasabi sa atin ng Panginoon. Marami pa po itong mga aral na ating mapupulot kung gusto nating ibigin natin ang Diyos. Kung gusto po nating mahalin natin ang lubos, marubdob, masidhi ang ating Panginoon. Tayo po ay manatili. Atin pong alalahanin, number 1, yung connection natin sa Panginoon, hindi dapat nawawala. Ang atin pong komunikasyon, dapat po tayo tuloy-tuloy, consistent. At dapat po tayo ay naroon ang atin pong number 4, ang atin pong Christ-likeness. Hindi mawawala dapat ito sa atin. Magandang patutuo sa ating mga buhay. Magandang mga karakter ang ipinakikita natin dito sa church at sa ating kapwa sa labas. Christ-like attitude talaga, Christ-like behavior, and remember our commitment to God. Tayo po ay sasamba ngayon sa ating Panginoon. Atin pong ipahayag sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay tumayong lahat. Ipahayag po natin sa Panginoon ang ating pag-ibig sa Kanya. Ipahayag po natin sa ating Panginoon na wala tayong mamahalin, wala tayong iibigin, kundi siya lamang. Hallelujah. Yes, Lord.
Minsan pa po nating awitin sa Panginoon. Awitan ka, ang pinakananais ko. Sambahin ka, ay kaluguran ng puso ko, hanggang ako'y mayroong dinig. Itaas po natin ang ating mga kamay. Hanggang ang puso Tanda na talagang tayo ay nagsusurrender. Sinusuko natin ang ating buong buhay sa ating Panginoon. sa'yo ng papuri. Ako'y aawit sa'yo ng pasasalamat dahil minamahal, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita. Sa buhay ko'y walang iba, sa puso ko'y nag-iisa, aking Jesus, maghari ka, pinakamamahal, ika'y minamahal, pinakamamahal kita, Panginoon. Awitin po natin mula sa umpisa. Awitan ka, ang pinakananais ko, ang pinakananais ko. Sambahin ka, sambahin ka, ay kaluguran, ay kaluguran ng puso ko, hanggang mayroong himig at ako'y mayroong tinig, hanggang ang puso'y pumipintig, ang puso'y pumipintig, ako'y aawit sa'yo ng papuri, ako'y aawit sa'yo ng pasasalamat, Panginoon. Ako'y aawit sa'yo ng pasasalamat dahil minamahal, pinakamamahal kita, pinakamamahal kita.
pinakamamahal kita, Panginoon. Bago po ako manalangin, kayo po ay sumunod sa panalangin ito. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, sa oras na ito, sa oras na ito, natutunan ko, naunawaan ko kung ano ang nais mo kung ano ang nais mo na paraan para ibigin ka namin para ibigin ka ng namin buong puso, buong lakas, buong lakas at buong pag-iisip. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, patawarin mo po ako patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawa, sa lahat ng aking ng mga nagawa, pagkukulang sa iyo. sa mga pagkukulang sa iyo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ako po ay marapatin mo. ako po ay marapatin. Hindi man ako karapat-dapat. Hindi mo lang po Nagkasala man ako. kasala. Tunay na ikaw, Panginoon, Ikaw, Panginoon, ay may pag-ibig ay pag-ibig na hindi nagmamaliw, na hindi nagmamahal, na hindi nagbabago. hindi nagbabago, At naniniwala ako na naniniwala, at nananampalataya ako. nananampalataya, Ako'y iyong patatawarin na iyong at patatawarin, mamarapatin na marapat, upang patuloy upang na patuloy alayan ka na alayan ka ng pag-ibig ng pag-ibig, na marugdob, masidhi, malalim, Panginoon. Marami pong salamat Marami pong sa iyong mga salamat salita. sa iyong mga salita. Amen. Sige po, ako na lamang po mananalangin. Hallelujah. Yes, oh Father God. Hallelujah. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Lord God, patuloy mong pinatutunayan, O Diyos, ang iyong wagas, ang iyong tapat, ang iyong malalim na pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa amin, O God. Tunay nga po, Lord God, patuloy, O Diyos, na hindi mo pinuputol ang iyong connection sa amin, O God, sa pamamagitan ng iyong salita. Kaya maraming pong salamat sa iyong mga paalaala sa umagang ito, God. Dalangin ko, Lord God, sa bawat salita mo, Lord, na nahayag sa umagang ito, God. Ito hindi lamang, Panginoon, manatili sa aming mga puso at isipan. Na hindi po lamang, Lord God, sa aming labi manunulas ang salitang iniibig ka namin, Panginoon. Hindi lamang sa salita kami magpapahayag ng pagmamahal namin sa iyo, God. Higit sa lahat, Lord God, maipakita namin ang aming pag-ibig sa iyo, God, sa pamamagitan, Lord, ng constant communication, Panginoon. Naroon, O Diyos na Lord, consistent, tuloy-tuloy, Panginoon, na nakikipag-communicate kami sa iyo, Panginoon. Lord God, naroon, O Diyos, na kami, Lord, ay amin pong ipinamumuhay ang iyong mga salita, makikita sa aming mga buhay. Na tunay nga pong kami, Lord God, ay nakipag-isa sa iyo, Panginoon. Makikita sa amin ang Christ-likeness, Lord. Lalo na po ang kapakumbabaan, ang tunay na pag-ibig na hindi nagtatanim ng sama ng loob, ni hindi ito magagalitin, ni hindi ito mapanaghili, Panginoon. Father God, maraming pong salamat. Hayaan mo po, Lord God, sa buhay po ng bawat isa, Panginoon, manatili ang aming commitment, Lord God, na iibigin ka namin, na paglilingkuran ka namin, sasambahin ka namin ng buong puso. Panginoon, maraming pong salamat. O Diyos, sa iyong mga anak na narito, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, ang bawat isa'y dinako mo sa lugar na ito, God. Hindi ko po alam, Panginoon, kung ano ang kanilang mga tinataglay na kalagayan. Hindi ko po alam, Panginoon, ang kanilang mga nasa sa puso at iniisipan. Subalit, Lord God, ikaw ay dakila at makapangyarihang Diyos. Kilala mo ang bawat isa na dinako mo sa lugar na ito. Hindi ito aksidente. Hindi ito sinadya. Kundi, Lord, ito ang plano mo. Ito ang panukala mo pa, Panginoon. Na simula sa araw na ito, God, matutunan ng bawat isa, Panginoon, na ibigin ka ng buong puso at ibigin ng aming kapwa, Panginoon. Tunay nga po, Lord God, magkaroon po kami ng tunay nga pong malalim na pag-ibig, O Lord God. At dalangin ko sa O Diyos, sa iyong mga anak na ito, Panginoon, na Lord, sa lahat ng anumang kalagayang mayroon sila, Panginoon, iuunat mo, O Diyos, ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay at aabutin mo sila, Panginoon, dahil, Lord, minamahal mo sila, Panginoon. Minamahal mo ang bawat isa sa amin, O God. Kakatagpuin mo, O Diyos, ang anumang kalagayan nila o anumang kahilingan, Panginoon.
Kung nabibigatan ang bawat isang narito, Panginoon, kung sila, Panginoon, ay may dinaramdam, kung may sakit sa kanilang mga puso at kalooban, Lord, Ikaw ay Diyos na magko-comfort. Ikaw ang Diyos na patutunayan mo sa kanila, Panginoon, na buhay ka ng mag-uli para po sa bawat isa sa amin, O God. Tunay nga pong inialay mo ang iyong buhay dun sa krus ng Kalbaryo para pagalingin ang lahat ng may sakit dito, O God. Ang lahat ng mga nasasaktan, ang lahat ng nabibigatan, ang lahat, Lord, na nangangailangan. Ano man ang pangangailangan, O God, sa oras na ito, Panginoon, taglayin nawa nila, Panginoon, ang pananampalataya, ang tunay na pagtitiwala, ang tunay na pag-asang may dakilang bagay kang gagawin sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang lugar na kinalalagyan, O God. Lord, kaya mo pong ipagkaloob, O Diyos, ang anumang kahilingan, Panginoon. Kaya maraming pong salamat. Nawa, Panginoon, uuwi ang aking mga kapatid na ito, God. Naroon ang galak sa kanilang mga pusong Ikaw, O Diyos, ay kumilos. At Ikaw, Panginoon, sila, Panginoon, ay iyong naaliw, iyong napalakas. Tataglayin nila, Panginoon, ang pananampalatayang lahat ng kanilang mga pangangailangan, kinatagpo mo na, Panginoon. Maraming pong salamat, dakilang Diyos. Tunay nga po, Lord God, ang iyong mga anak na ito muli, Panginoon, ay iyo pong dadalahin upang, Lord God, patuloy po nilang maranasan tuloy-tuloy ang iyong kapangyarihan at ang iyong mga himala. Pagpalain mo ng lubos, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak. Even, Lord God, pagpalain mo ang bawat isa amin, O God. Lord, sinusuko namin sa iyo ang aming mga buhay. Itinataas namin sa iyo ang aming mga kamay. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise God.